Marso, umakyat na sa 45 ang bilang ng namatay dahil sa lindol sa Mindanao. Tig 50,000 pisong tulong ang inilaan ng gobyerno para sa bawat pamilyang namatayan. Inanunsyo yan ni Pangulong Bongbong Marcos nang bumisita siya sa General Santos City. Nakatutok si Argil Relang. Ayan, narinig nyo. Sa bawat may namatayang pamilya, tig 50,000 ang ibibigay ni Pangulong Bongbong Marcos. Nauna pa, ewan ko lang, hindi ko lang sure kasi hindi naman ho lahat ng balita, news, na monitor natin. Pero parang lumalabas, nauna pang magbigay ng tulong si PBBM kaysa sa mga governor ninyo, vice mayor ninyo, mayor ninyo. Mauuna pa si PBB, mauuna pa yung national. Sabi ko nga, dapat nga, ang unang nandiyan dyan, mga mayor ninyo, vice mayor ninyo. Ang dapat magbigay ng tulong ng mga ganyan, governor nyo, vice governor ninyo. Kasi, yan ang umahawak sa inyo. Di ba? At may yung mga ganyang disaster, mga ganyang kalamidad, mayroong budget para dyan. Hindi agad yung may nangyaring baha, lindol, presidente agad hahanapin mo. Para sa pa-official ninyo. Tanggalin na natin ang mga vice mayor, mayor, governor, vice governor. Isahin na lang natin. Presidente na lang para sa lahat. Total, puro presidente na may nahanap ninyo. Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, ang budget ng mga local, wala sa presidente. Wala sa opisina nila. Kaya nga kahit gaano kagaling, katalino, hindi kurakot ang presidente, si PBBM. Kung ang mga local mga opisyal ng gobyerno ninyo ang mga kurap, wala ring mangyayari. Isipin mo, halimbawa si PBBM, talagang hindi kurap. Magaling, matalino, masipag. May mga budget nasa inyo. Wala rin. Hindi nga yung presidente, hindi nga kurap. Kurap naman yung mayor nyo, governor ninyo. Ano mangyayari? Wala rin. Kasi mamaya, pagising nyo ng umaga, makita ninyo, ba't kaya ganito itong lugar natin, walang asenso? Grabe ito talaga itong presidente ito. Ba't presidente agad sisisihin mo? May mga mayor kayo, may mga governor kayo. Ba't di kayo magtanong sa mga governor nyo? Ba't ganyan pa rin yung lugar ninyo? Lagi naman kayo may budget. Bakit presidente? Wala mga kababayan, makitid nga. Makitid. Makitid ang mga utak. Hindi nila alam Hindi nila alam yung ganon. Basta ang alam nila, puro presidente. Presidente. Ang tanga. Wag daw banggitin. Salamat po sa palipad. Pumapayat ka na, Chris. Sana nga. Baka sa damit lang. Baka payat ako sa asul. Salamat po. Salamat sa palipad ninyo. Ayan 50,000. Ito ang masakit dito, mga kababayan. Sabagay, hindi naman ganun iisipin ni PBBM. Kahit may mga tao na ayaw sa kanya, siyempre, pag kami nangyaring ganyan, kailangan tulungan pa rin. Di ba? Tapos after nyan, punta ng social media, cellphone, magbabas kay PBBM. Putik na yun. Tuloy natin. Ng GMA Regional TV. Ang napinsalang outpatient facility building ng St. Elizabeth Hospital sa General Santos City ang unang ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa ilang bahagi ng Mindanao. Kita pa ang mga gumuhong semento na mula sa pader na naturang building na nagtamurin ng mga malalaking bitak, kaya di na raw mapapakinabangan. Kinumusta rin ng Pangulo ang kalagayan ng ilang eskwelahan, kabilang ang Romana at Charon Integrated School sa Barangay Kalumpang at ang General Santos City National High School. Parehong napinsala ang dalawang paaralan at may ilang school building hindi na rin magagamit. Kaya utos ng Pangulo. Kailangan pa rin natin tiyakin na safe. Kaya't yung mga engineer ay papasok na para i-assess kung ano ba yung parte ng building na pwede pang gamitin, ano yung hindi na talaga pwede. Kailangan pabagsakin yung buong building, mabigyan tayo ng informasyon tungkol dyan. Sa gitna nga ng panayam sa Pangulo. Even kahit yung mga
walang trabaho ngayon doon sa nakita natin. Masama tayo sa casualty. May bumabaksak. Nagpaabot din ang Pangulo ng tig 50,000 pesos na tulong pinansyal para sa pamilya ng mga namatay sa lindol at 100 milyong piso para sa rehabilitasyon ng City Hall ng Jansan. Nagbigay din ng tulong na ibibigay para sa mga displaced workers dahil sa lindol sa ilalim ng AIX program ng DSWD. Bukod pa ito sa ayudang ibibigay sa Sarangani at South Cotabato na parehong naapektuhan ng lindol. Sarangani. Grabe, no? Grabe magbigay ng, kita mo yan, ha? Ano pa masasabi nyo dyan, mga kababayan? Ginagawa ho lahat ng Administrasyong Marcos, ni Pangulong Bongbong Marcos, lahat ng makakaya para sa pangangailangan ng mamamayang Pilipino. Diyan ho sa mga biktima na salantaho ng lindol. Wala akong may gusto niyan, lindol yan. Wala pang kahit anong, alam mo yun, scientist or na makakapagpapigil sa mga ganyan. Kalikasan ho yan. Kahit mayayamang bansa ho, nararanasan yan. Ang importante lang naman dyan, pagka nararanasan yan, ay andyan ho ang gobyerno para umalali, magbigay ng tulong, mga ayuda para sa mamamayang Pilipinong biktima ng lindol. Di ba? Ganun lang naman yan. Walang may kagustuhan yan. Walang may kagustuhan yan. Diyos na ho nakakaalam yan. Ba't nangyayari yan? Alagay pati lindol, isisi mo sa presidente. Di ba? Kita nyo naman yung tulong, buhos, di ba? Buhos na buhos yung tulong. Mararamdaman mo naman mga kababayan ng gobyerno kapag may ginagawa talagang tulong sa mamamayang Pilipino. Kita mo, parang nauna pa nga umaksyon sa mga mayor-governor ninyo. Parang nauna pa Kita mo naman yan. Dapat nga, sabi ko, pag may mga ganyan, unang dapat nag-iikot dyan, unang nagbibigay ng tulong, dapat nga talaga mga governor, mayor ninyo, dahil yan nga ang nandiyan sa inyo Di ba? Kita mo, nagbigay pa ng, grabe, buhos nga yung ginawa ni Pangulong Bongbong rito, nakakabilib din talaga, mga kababayan. Saludo tayo ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung po pwede nga lang magtuloy-tuloy ang term nito, mga kababayan, okay sa akin. Kaso syempre, hindi naman po pwede yan. Hindi naman po pwede yan. Kita niyo yung mga binigay na bigas, napakaraming bigas daw niya, 1,000. Kita niyo naman, mga kababayan, lakpakan natin. Teka muna, pakinggan muna natin to. Ito matindi. Ito na, pupunta na tayo sa exciting part. Ito na. Mga kababayan, may tatanong ako sa inyo. Ano tawag ng mga DDS kay Mayor Leni Robredo na dating Vice President? Leni, pakitype nga. Leni. Pakitype nga. Leni. May tawag sila dyan, di ba? May panukso sila dyan. May panukso sila dyan Leni Lutang. Meron pa. Ronald, Sir Noel Jose, salamat po. Siya palipat. Meron pa silang tawag dyan. Ayan. Di ba Leni Lugaw? Leni Lugaw tawag nila dyan Eto na, mga kababayan. Sabi ng haba si BP Inday Sara Duterte. Ewan ko rito kay BP Inday Sara Duterte, tagal-tagal sa ibang bansa, hindi naman lumilindol ng ganito. Bumalik lang, lumindol na. Hindi napansin, dumating lang, lumindol na ng ganyang kalakas. Ayun, naghahanap na naman ho ng mga patay. Yan ang technique niyan maghahanap ng patay, tatayo sa harap ng kabaong, tapos meron siyang photographer, tapos ipopost nila sa FB. Ayun, puri na. Ganyan. Ganyan, hindi niyo napapansin, ganyan ang trip niya. Maghahanap ng mga patayan, pupuntahan niya. Tapos tatayo sa kabaong, mag-isa. Tapos may magpipicture. Pag picture, post. Ayun. Sa pool. Ayun na, sa pool na. Dagit na utak puso ng mga DD-shit. Nahok. Kahit wala nang gawin.
Basta makita ang ganyan, okay na. Sales to kamputi. Kumbaga kahit walang masyadong tulong, makita lang tumatayo sa mga patay, mas bayani ang dating, ano? No? Makita lang tumayo doon sa may kabaong patay, picture lang, yun lang ang puhunan para bang iisipin nila, mas may ginagawa itong mabuti kaysa kay Pangulong Bongbong Marcos. Dapat pala ganyan na lang ginagawa ni Pangulong Bongbong, no? Hindi na nagbibigay ng mga tulong. No? Maghanap na lang din ng mga patay. Tapos tumayo doon sa kabaong, tapos ipopost, okay na, sa pool. Diba? Okay na. Naka-gets na. Ngayon, habang ito ho si VP Inday Sara Lustay Duterte ay naghahanap ho ng mga patay para dalawin, para magpapiling mabait. Ito ang kanyang opisina, ang kanyang Office of the Vice President ay namamahagi ho ng mga lugaw. Namamahagi ho ng mga lugaw, nagbibigay ho ng mga lugaw. Ito yung pinang-aasar nyo kay Lenny Lugaw, sabi ninyo. Yung pala, babaksak din kayo sa lugaw. Maloko na. Ito matindi. Pakinggan, tingnan nyo ito ha, mga kababayan. Ano yan? Ano yan? Bakit may mga lista-lista? Ano yan? Ano yan? Magbibigay ng lugaw? Ayoko naman ilang yung lugaw, no? Okay din naman yan. Pagkain yan. Biyaya ho yan ng Panginoon. Pero, bakit ililista yung pangalan? Bakit? Ano yan? Sahod? Ano yan? Construction boy? Sumahod ka? Ililista mo. Magbibigay kayo ng ayudan lugaw sa mga nasalanta ng lindol, yung mga tao doon, tapos maglilista. Ano yun? Grabe naman yan. Saan nyo gagamitin yung mga lista pirma na yan? Baka bigla nyo daling sa Supreme Court yan, ha? Tapos sabihin nyo, ito yung mga tao na si Digong, gustong pauwi. Mamaya bigla niyang daling sa Supreme Court yan. Ito yung mga taong gusto pang ipauwi yung si Digong sa Pilipinas. Ito pa yung mga dagdag na lista. Grabe naman yun. Lugaw na nga. Ayoko sabihin lang eh. Lugaw. Lugaw na nga lang. VP Inday Sara Duterte, pinalilista niya pa. Ano gagawin niyo sa... pag nalista na, ikaw nakakain ng lugaw. Ano na, gagawin niyo sa papel? Maganda nga magpaulit-ulit sila dyan eh. Di ba? Huwag nyo nang isipin yung lista-lista. Pakainin nyo ng pakainin. Kung gusto pang kumain, pagyan nyo lang ng bigyan. Minsan sa sobrang pagod, gutom, yung isang lugaw na gano'n, kulang pa yan, gutom pa. Depende pa sa sahog ng lugaw. Mamaya, plain lugaw lang yan. Siyempre, gutom ka pa yan. Minsan nga, umorder ka ng isang lugaw, may laman na, gutom ka pa rin eh. Hindi pa nagkakasya eh. Saka ang lugaw, pamatid gutom lang yan. Maya-maya, gutom ka na ulit yan. Hindi naman yan yung parang kanin ulam talaga. Sipin mo, lugaw na lang, nilista pa yung pangalan. Ano ba yan? Ang sakit sa mata, no? Yung ganito, no? Ang sakit sa mata. Ano sabi nung may nag-comment? Sir Chris, balita, mga kasama ng asawa ko sa barko, nakauwi na daw si Digong sa Pilipinas. Ang dami nga ako nagpapakalat na fake news, mga kababayan, ng mga DDS. Pati nga yung FB page ni
Yung Senador Rapi Tulfo, nasa 30 million daw yun. Naging 22 million na lang. Wala na, mga desperado na nga ho ito sa mga ginagawa na ho nila sa social media. Masyado na silang desperado. Eh, wala lang, niloloko mo. Kahit naman sabihin mo, kahit ikalat yung 30 million nyo, kahit kung hindi naman din totoo, niloloko mo lang sarili mo. Pangit ng makita ng ganito, mga kababayan. Kukuha ka ng lugaw at ililista mo pa. Oh? Kita mo yan, no? Magbigay kayo ng paliwanag dyan. Ba't kinakailangan ilista pa yan? Magbibigay lang kayo ng lugaw. Ano yung sahod? Kayo nagpasahod may lista pa. Mabuti pa ito si malupit talaga ito si mga kababayan. Iba talaga galawan ito. Maniwala kayo sa akin. Gumagawa ng pundasyon ito si Senador Bongo. Tingnan mo, daig ka pa, BP Sara isipin mo, ikaw may ahensya ka ng gobyerno, may sarili kang budget kasi Office of the Vice President ka, may sarili kang budget. Ang binibigay mo lang lugaw. Ito naman, senador walang sariling budget ito. Wala naman siyang opisina na Office of the Vice President, hindi naman siya ahensya ng gobyerno. Politiko siya pero hindi siya ahensya ng gobyerno. Hindi katulad ikaw, Office of the Vice President ka, Vice President ka pa, ahensya ka ng gobyerno. May mga ninakaw ka pa raw pera. Lugaw lang pinakain mo. Tingnan mo naman ito si Bongo, hindi ahensya ng gobyerno. Kita mo ginawang tulong. Tingnan mo ginawang tulong, sinapawang ka pa. Tingnan mo. Gamay ngayon nabang ng budget gate. May sobre pa, may bigas, may pera pa, Sinapawan pa kayo, hindi ahensya ng gobyerno yan, walang sariling pondo yan, dinaig ka pa, Sara. Samantalang ikaw ahensya ka ng gobyerno, Office of the Vice President ka, pinakain mo lugaw. Ano ba yan? Di ano ba yan? Mo, dinaig ka pa, Bawat isa meron. Envelope, may ayudang pagkain. Alam nyo mga kababayan, press 1 Parang, alam mo sa totoo lang press 2. Parang kayang agawin na ni Bongo ang Davao sa mga Duterte. Tingin ko lang Tingin ko lang. Sabi nung may nag-comment. Ano to? Sabi ni Romel Surat, tanong, ano kaya ang nakasulat sa loob ng sobre? Mahal ka ni Ninong. Pagbukas, mahal ka ni Bongo. Alam niyo pera. Para ka naman. Sino nagtanong na yan? Kung ano-ano tuloy naiisip kong punchline. Huwag ka na magtanong ng ganyan. Ako, presto, tingin nyo, kayang agawin ni Bongo ang Davao, sa mga Duterte. Nasasapawan na, Isa niya nagrarally sila. Orange Coalition, may mga rally sila rito, ganyan-ganito. Si Bongo hindi sumasali, Iba biyahe nito, ibang nito, ibagalaw nito. May lihim ito, Minsan nag-iikot sa Davao yun, bigay ng tulong rito, bigay ng tulong doon. Vlog dito, vlog doon. Minsan bababayan. May nagtitinda ng kwek-kwek na bata. Iho. Anong tinitinda mo? Kwek-kwek. Pagod ka na ba? May style charity vlog. May style charity vlog to si Bongo. Sapaw, Press 4. Sapaw ni Bongo mga Duterte,
sa Davao. Siapaw eh. Although wala pa siyang itinatakbo sa ngayon sa Davao. Pero kung titignan mo i-a-analyze mo, Siapaw na eh. Siapaw na eh. Parang kung ikaw, taga Davao ka, biglang may maglalaban, Bongo tsaka Duterte. Parang mapapaisip ka ng Bongo na iboboto mo eh. Siapaw na eh, no? Siapaw na ni Bongo ang mga Duterte sa Davao. Halata naman, halatang-halata na. Tulad yan, no? Nagbigay ng ayuda, may sobre. Kay VP Sara naman, lugaw, ililista pa. Sabi mo, gutom na gutom ka na, hawak ka pa ng ballpen, ililista mo pa. Nakakasya kaya yung ganun, gutom na gutom ka na, maglilista ka pa ng pangalan mo. Di ba, totohanan. Sabi mo, gutom na gutom ka na, maglilista ka pa ng pangalan mo. Nangangatog na siko mo. Nakakahiya kayo dyan. Tapos yung mayor naman ng Davao, ano nangyari kay Baste umalis? Yan, nasa dugo nyo talaga yan. Nananalaytay talaga sa dugo nyo yan. Yung mayroong kalimidad, biglang umaalis. Naalala niyo si VP Sara Duterte, may bagyo. Nagpunta ng ano bang lugar yon? Bansa. Manonood daw ng concert. Iniwan niya. Ito, pumunta ng China si Baste. Ewan ko anong gagawin niyan dyan. Pumunta ng China. Isipin mo sa ganitong panahon, tinamaan ng lindol yung lugar mo. Although hindi naman doon yung pinakamalakas, pero tinamaan pa rin. Hindi naman doon yung sentro, pero tinamaan pa rin eh. Ando doon yung pwede kang mapaisip na hindi mo na nga ako aalis. Mamaya, biglang may mangyaring mas malakas pang lindol, tumama naman sa lugar namin. Cancel ko muna. Pwede mo i-cancel yan para sa kababayan mo, di ba? Umalis ho. Nagpunta ko ng China. Napicturean siya dun sa immigration. Ewan ko, anong gagawin niyan dun sa China? Palakpakan natin si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Itong administrasyon na ito. Ulitin lang natin, wala akong may kagustuhan itong lindol ho na ito. Nangyayari ho talaga ito. Kahit saang bansa, Diyos na lang ho nakakaalam kung ba't nangyayari ito. Ang importante lang, nandito ang gobyerno, andito ang mga sangay ng gobyerno, para umalalay at bigla agad makarating doon sa mga lugar na tinamaan. At ang ating presidente andyan, kita nyo naman. Nagpunta agad dyan. Buhos ang tulong. Saan ka pa? Siyempre, mga kababayan, sisirain na naman ang mga DDS yan. Tapos yung mga namumuno sa kanila, sisiraan nila yan. Babaloktutin na yung mga nakikita. Ganyan naman yung mga yan. At least may mga taong bayan na mulat, no? Hindi na nila maloloko. No? Ang naniniwala lang naman sa kanila, siguro yung araw-araw din nanonood sa kanila sa social media. Hindi naman siguro mga nanonood din sa kanila. Yun ang mga naniniwala rin naman sa kanila. Pero mas maraming volume ng Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao, nakikita ang administrasyong ito ay talagang nagtatrabaho, maganda ang ginagawa rito sa Republika ng Pilipinas. Kasi mga kababayan, kung talagang Luzon, Visayas, Mindanao, ayaw si PBBM, ayaw na si PBBM, matagal na napaalis yan. Kita mo nga, wala silang makuhang malaking volume ng tao para magka-edge sa people power revolution. Wala nga silang makuha. Kahit dati pa, wala silang mabuong tao. Kasi nga, marami naman tao sa Pilipinas na hindi naman nakiki-YouTube, hindi naman nanonood ng ganito, pero mulat nakikita ang magandang ginagawa ni Pangulong Bongbong. Sa social media lang naman yan. Kung ikukumpara mo yung sa volume ng tao, Luzon, Visayas, Mindanao, na naniniwala kay PBBM na magandang ginagawa niya, gagarampot lang yung mga yan. Kasi nga, inuulit ko, kung talagang ang Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao, si PBBM, ayaw na. Matagal lang wala yan. Matagal lang napaalis yan. Kaya hindi nga sila ulit makagawa ng malaking populasyon volume ng tao para makagawa ng edge sa people power. Kasi nga wala na. Wala nang naniniwala. Kaunti na lang.